Abilis! Umalis ka dyan! Naku! Naku! Ang mahal naman siguro nitong kotse. Magkano kaya ang babayaran ko? Sir po, aksidente lang po ito. Naniniwala po ba kayo? Ang kotse ko, nasagi mo at natanggalan ng pintura? Bibigyan kita ng discount. 1,000,000 na lang. Card o cash? Ano? 1,000,000 ang kotse na ito? Kahit ginto pa ang pintura nito, hindi ganyan kamahal. Sa tingin ko, 20-30,000 lang ang halaga nito. Saan nanggaling ang ganyang kamahal? Mukhang nananamantala ka lang. Tangga ba talaga itong babae o nagkukunwari lang? Isang unit lang ito sa buong mundo. 9,000,000 ang halaga ng limitadong edisyong ito. Tapos, sasabihin mong 20-30,000 lang? Magnanakaw ang nagsasabing magnanakaw ang iba, may masamang balak. Magkano ba talaga ang kotse na ito? Mag-search ka sa internet. Ano? 9,000,000 ang halaga nito? Tigilan mo na ang kakulitan. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ay nako. Sir po, may matanda at bata pa akong pinapakain sa pamilya. May aso pa akong inaalagaan. Maawa ka naman. Patawarin mo na ako. Hindi epektibo sa akin ang pagmamakaawa. Kung hindi ka magbabayad, ipatawag ko na ang pulis. Ay, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Nagkita tayo sa gitna ng napakaraming tao. Tadhana na yon. Hindi, ang kasal ni Lu Fengxing. Magsisimula na. Kailangan kong magmadali para pigilan ang kasal. Sir po, may biglaan akong urgenteng lakad. Ito ang aking contact details. Ang usapin sa bayad, kontakin mo na lang ako mamaya. Pasensya na talaga. Oy, anong klaseng tao yan? Hit and run. Boss Gupo, ipatawag ba natin ang pulis? Ang kasal ni G. Lu, magsisimula na. Hindi na kailangan. May contact details naman siya. May tao pa palang nakapukaw ng interes ni Boss Gu. Oy, oy, Mukhang gusto mo talagang tumakas sa responsibilidad. Ang utang mong 7.8 milyong piso sa akin. Kailan mo babayaran? Aha, Ginoo, paano naman nangyari iyon? Pero ngayon, ako, wala talaga akong ganoong kalaking pera. Tingnan ninyo, pwede bang hulog-hulugan? Sakto, kailangan ko ng isang katulong sa bahay. 78,000 piso bawat buwan. O simisendeset ni piso? Utusan ninyo ako, Ruoyaw, ng husto amo. Ay, Ginoo, hintayin mo ako. Ginoo, kailan ako magsisimulang magtrabaho? Sa wakas, alam ko na kung bakit sa mga nobelang tungkol sa mga amo, ang bida na babae ay palaging tumatakas, ay nahuhuli palagi. Dahil hindi talaga sila makakatakas. Ang laki naman nito. Gu. Siya ang bagong katulong. Dalhin mo siya para magpalit ng damit. At pagkatapos, disimpektahin ang buong katawan niya. Iniisip kong marumi siya. Parang ikaw ang linis-linis? Hayop na lalaki. Sumunod ka sa akin. Ah, sige. Ay, aray. Aray. Magpalit ka na. Ano ang gusto mong gawin ko? Mag-ingat ka sa iyong ugali. Tawagin mo siyang Sir Gu. Sego, ano po ang gusto ninyong ipagawa? Nauuhaw ako. Bigyan mo ako ng tubig. Masyadong mabaho ang disinfectant sa'yo. Nakakahilo. Masyadong malamig. Eto, Masyadong mainit. ang bibig ninyo, ang arte naman.
Ngayon, siguro ayos na. Ayaw ko nang uminom. Ang sahig dito, punasan mo ulit? Gusto kong lumuhod ka sa sahig. Gamit ang basahan, punasan mo ng dahan-dahan. Babalik ako para tingnan. Kapitalistang masama! Kung magtatagal pa ako dito, maaga o huli, papatayin niya ako. Sa 36 na paraan, ang pag-alis ang pinakamabuti. Bayro Yaw. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kapag nakatawid ka, malaya ka na. Ate, Kuya, anong ginagawa mo dito? dito? Ate, anong nangyari sa'yo? Kuya, salamat ha. Kung wala ka kanina, baka patay na ako ngayon. Hoy, anong ginagawa mo dito? Sasabihin ko sa'yo. Bahay na may multo ito. May malaking halimaw sa loob. Kapag nakita mo ito sa susunod, lumayo ka na lang. Bahay na may multo? Malaking halimaw? Ate, baka may hindi pagkakaunawaan kay kuya ko? Uy, ate. Shuyang, meron ka bang trabahong mabilis kumita? Ate, kailangan mo ba ng pera? Pwede kitang pautangin. Ay, hindi pwede. Paano ako makakahingi ng walang dahilan ng pera mo? Hayaan mo na. Ako na lang ang mag-iisip ng paraan. Teka, ganito, ate. May handaan kasi kami mamayang gabi sa bahay at kailangan ko ng kasama. Pwede ka bang maging kasama ko? Babayaran kita. Si, Tara na. Ate, may tawag si kuya ko. Sagutin ko lang. Hinto. Bye, Royao. Yun Mengshi, nandito ka rin pala. Ang swerte naman, Oo, nga, swerte. Si, bye, Royao. Okay lang na inaagaw mo si Kuya Fengxing sa akin. Pero niloloko mo pa siya, nakikipagkilala ka sa ibang lalaki. Wala ka bang hiya? kung sa'yo talaga siya, hindi maaagaw ng iba. At saka, bakit mo pipilitin ang sarili mo sa isang tao lang? Marami pang iba dyan. Hindi ba mas masaya yon? Hindi ako katulad mo. Si Kuya Fengxing lang ang gusto ko. Eh, di ipakita mo ng maayos para magustuhan ka niya, kaysa makipagsabwatan sa nanay niya, para iloko siya papunta sa kasal. Kung hindi ko gagawin yon, paano siya magpapakasal sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, na laging nandyan sa tabi niya, hindi niya kaya makita kung gaano ako kabuti. Wala na akong sasabihin sa'yo. Ikaw na walang kapangyarihan o katayuan, isang hamak na tao, paano ka nagkaroon ng karapatan na pumunta sa dinner party ng mga gu? Baka naman nagtanong-tanong ka lang kung saan-saan na ang mga dadalo sa party ngayong gabi ay mga mayayaman at makapangyarihan para humanap ka ng sugar daddy? Yun Mengshi, huwag kang magsalita ng ganyan. Bye, Ruoyao. Ginawa mo yon. Tapos ayaw mong pag-usapan? Ngayon ko lang naintindihan kung bakit hindi ka gusto ni Lu Feng. Sa itsura mong masama at mapanira ang ugali, kahit magpakababa ka, walang tatanggap sa'yo. Gusto mong mamatay? Gong Ershao! Ate, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ang damit mo, Gong Ershao! Ikaw na ba ang aalis ng kusa o ipapahila kita ng mga guwardiya? Gong Ershao! Huwag kang malinlang ng babaeng ito. Naloloko ka niya. Isa lang siyang ordinaryong tao. Paano siya nakapasok sa dinner party ng aming pamilyang Gu? Tiyak na nakipagtalik siya sa isang matandang lalaki para lang makapasok siya rito. Matandang lalaki? Si Bayro Oyao ay bisita kong personal na inimbitahan. Ano? Binibigyan kita ng 1 minuto para mawala sa paningin ko. Bayro Oyao, maghintay ka lang. Junior, anong nangyari sa damit mo? Yung alak dito, kaya pa bang linisin to? Wala akong perang ipambabayad sa'yo. Okay lang yan, ate. Hindi naman mahal ang damit kong ito. Mga, Anong ginagawa ninyong dalawa? Siya
Siya ba yung malaking kontrabida? Buisit, bakit nandito siya sa lahat ng lugar? Kuya, ay oo nga pala. Ito si Kuya Gumochen. Kuya, ito siya. Yung ate na sinasabi ko sa'yo. Pare, ang liit pala ng Rongcheng. Kuya, huwag kang masungit. Baka matakot siya sa'yo. At saka, yung pagiging gusto ko sa kanya, huwag mong sabihin sa kanya. Ako mismo ang magsasabi sa kanya. Bai Ruoyao. Sino ang nagpahintulot sa'yo na umalis ng mag-isa? Hindi ako aalis at maghihintay na lokohin mo ako, gahaman. Kuya, kilala mo pala si ate? Hindi kami close. Shuyang, sumasakit ang tiyan ko. Kunin mo nga yung gamot ko. Serves you right. Uminom ka na naman ng walang laman ng tiyan, diba? Ate, kukuha lang ako ng gamot. Hoy, ikaw. Bai Ruoyao. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na mangakit sa kapatid ko? Wala akong ginawa. Bibigyan kita ng babala. Mga babaeng tulad mo na pabago-bago ng isip at pera lang ang habol. Hindi makakapag-asawa sa pamilya namin. Lumayo ka sa kapatid ko. Ang interesting ninyong mga mayayaman. Hindi ako gold digger. Ikaw ba ang hahabulin ko? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako! Hindi ba pera ang gusto mo? See? Tulugan mo ako ng isang gabi. Bibigyan kita ng pera. Ano to sa kamay mo? Huwag mong pakialaman ang nasa kamay ko. Bai Ruoyao, huwag mong subukang galitin ako. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo ng gusto. Di mo pa nakita ang gwasya? Ha, nababaliw na talaga ako. Paano siya maging ang babaeng hinahanap ko? Sasabihin ko sa iyo, Gumo Chen. Tulad mong lalaking ordinaryo pero mayabang. Puno ang kalye ng ganyan. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, ay pwede mo nang insultuhin ang iba. Puro iyon ang nasa isip mo. Nakakadiri talaga. Kunin ninyo ang babaeng iyon at ibalik sa akin. Buisit naman niya. Sa susunod na makita ko siya, ay siguradong... May kailangan ka ba? Miss Bai, ako ang sekretarya ni Sir Gu. Inutusan ako ni Sir Gu na ihatid ka pa uwi. Miss Bai, hindi mo pa nababayaran ang utang mo. Ayaw mo rin namang dahil dito ay madamay ang pamilya mo. Anong gagawin mo? Gusto ko lang magpaalala sa iyo. Sir Gu, siya ang hari sa Rongcheng? Hindi ka makakatakas. Gusto kanyang hulihin. Madali lang para sa kanya. Bai Ruoyao, huwag kang matakot. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi mawawalan ng paraan. Tara na. Si, Ahahaha. Sargu, ang swerte naman. Sir Gu. Kanina, hindi ba tinawag mo akong mga api? Bakit? Nag-aaral ka ba ng pagpapalit ng mukha? Ay, misunderstanding lang iyon kanina. Paano ako mangahas na bastusin kayo? Sabihin mo, ano ang maibibigay ko para sa inyo? Buong araw akong nagtatrabaho. Sumasakit ang leeg ko. Maraming ginagawa si Sir Gu. Ako na ang magmamasahe para sa inyo. Buti naman, at may pangunawa ka. Hindi ka kumain, no? Ang hina ng puwersa mo. Sinadya mong lumiban sa trabaho ngayon. Hindi seryoso sa trabaho. Babawasan ang sahod mo ng 1,000 piso. Ano? Babawasan ng 1,000 piso? Gumo Chen, medyo sobra na yata ang ginagawa mo. Gumo Chen. Gumo Chen. Balang araw? Gagawin kitang lumuhod at magmakaawa sa akin. Sir Gu, ang massage ko ay pangkaraniwan lang. Pero ang water therapy technique ko ay pangunahing klase sa buong Rongcheng. Nag-aral pa ako nito sa isang dalubhasa. Talaga? Hindi ako magloloko sa inyo. Maupo muna kayo dito. Maghahanda lang ako. Anong ginagawa mo diyan? Bilisan mo. Ang oras ko ay binibilang bawat segundo. Kaya mo bang sayangin? Siya, dali-dali. Anong nagmamadali? Nagmamadali ka bang ma-reincarnate? Tingnan natin kung may oras ka pa o lakas pa para makipaglandian sa ibang lalaki.
Sir Gu, maupo muna kayo. Aray. Ikaw. Aray? Sir Gu. Sir Gu, ito ang unang hakbang ng water therapy. Kailangan mainit talaga ang tubig para madisinfekta at mamatay ang mga mikrobyo. Pero, posible rin na hindi pa ako sanay, kaya hindi tama ang init ng tubig. Mabuti naman ang intensyon ko. Hindi niyo ako sisisihin, di ba? Ikaw. Unang beses ko na makita si young master na napahiya ang babaeng ito. May kakayahan pala. Anong ginagawa nyo dyan? Kunin nyo agad ang ice pack at ang burn ointment. Hindi naka-silent ang work phone mo. Wala ka bang professional ethics? Ay. Sir Gu, pasensya na. Sa susunod na lang. Ikaw. Naku! Paano ko nakalimutan ang bagay na to? Kakagalit ko lang kay Gumuchen. Malabo na hayaan niya akong umalis. Ano na ang gagawin ko? Oy! Baka naman ako na lang. Ikaw, Narealize ko na ang pagkakamali ko. Gusto kong humingi ng tawad kay Sir Gu. sige na nga. Pero siguraduhin mo, wag mo nang sasaktan ang young master. Sir Gu, ako ang nagkamali ngayon. Sana'y maging maluwag ang inyong kalooban at patawarin ako. Anong gusto mong gawin? Sir Gu, na-realize ko na ang sarili kong pagkakamali. Sana'y tingnan ninyo ang magandang pag-amin ko. Bigyan niyo ako ng isang araw na bakasyon. Ikaw? Nangangarap ka. Hoy, ikaw! Aray. Bayruoyaw, nababaliw ka na ba? Kuya, bakit ka sumisigaw ng ganyan? Oy, nandito rin pala si Senior, Junior. Ikaw. Ano ang tawag mo sa kanya? Bayruoyaw, kailangan pa bang ipaalala ko kung ano ang estado mo? Hindi na kailangang ipaalala ni Sir Gu. Lagi kong iniisip na isa lang akong katulong. Magandang araw, Second Young Master Gu. Senior, huwag mo akong tatawagin ng ganyan. Tumayo ka na. Kuya, alam mo namang ang relasyon namin niya. Bakit mo pa siya pinagtatrabaho bilang katulong? Walang pera para magbayad ng utang. Magtatrabaho siya para sa akin. Magkano ang utang niya sa'yo? Ako ang magbabayad. Uy Gu Ershao, salamat sa kabaitan mo. Ako na ang bahala. Pero may gagawin ako bukas. Gusto kong lumabas. Pero si Sir Gu, siya. Okay lang, Senior. Pumunta ka na. Nandito ako. Hindi makakapagsalita ang kuya ko. Ang babaeng ito. Lahat ng paraan ginagawa para tumakas. Kailangan kong puntahan. Ano ba talaga ang gagawin niya? Kailangang ipaimbestiga sa sekretarya. Kuya, saan ka pupunta? Maganda ang buwan ngayong gabi. Lalabas ako para maglibot. Oy, hindi ba ito si Bai Royao? Ang dumi-dumi mo. Baka naman, sumasakay ka pa rin sa maliit mong electric bike? Ang hamak mo naman. Bayro Oyaw, hindi ka rin naman umasenso nitong mga taon. Ayon kay Mengshi, ngayon, profesional ka ng mang-akit ng mga lalaki. Hindi ka ba natatakot magkaroon ng maruruming sakit? Mukhang hindi rin mataas ang kalidad ng mga sugar daddy mo, ni hindi ka man lang mabigyan ng kotse. Ang malas talaga. Maaga pa ng umaga, nakakita ako. Ilang mga langaw na maingay at mabaho. Bai Royao, ikaw mismo ay marumi. Paano ka nagkakaroon ng mukha? Nasabihin kaming mga langaw. Mga lolo mo ba ay mga kusinero? Ang galing mong magpasa ng sisi. Ngayon, talagang bumababa ang moralidad. Ninakaw mo ang asawa ng iba, ni wala kang kahit kaunting pagsisisi. Yun, Mengshi. Kayong dalawa ay talagang mabuting magkapatid na babae. Bakit palagi nilang ginagamit ang usapin ng pag-agaw kay Lu Fengxing? Tinutusok ang puso mo? Mengshi, hindi naman iyon ang ibig naming sabihin. Huwag kang aalis. Sasabihin ko sa'yo, Bitawan mo siya. Kuya Fengxing. Bakit ang sungit mo sa akin? Oo nga, Lu Fengxing. Bakit ka agad-agad kang kumampi kay Bayro Oyaw? Ang sama mo naman. Yun Mengsi. Ako ang ayaw magpakasal sa'yo. Kaya sinadya kong hanapin si Ruoyao para sirain ang kasal na ito. Kung may problema, sa akin ka lumapit.
Huwag mo siyang idamay. Kayong dalawa. Lu Fengsing! Lu Fengsing! Talaga namang tinulungan kita na maging tagasalo ng sisi. Ang reputasyon ko ay masisira na ng tuluyan. Eddie, pakasalan mo na lang ako. Para totohanin na ang hinala nila. Hindi ka rin lugi. Nagsasabi ka na naman ng biro. Paano magpapakasal ang magkapatid? Sige na, malapit nang magsimula ang salo-salo. Umalis na tayo. Guro, ito ang espesyal kong inihanda para sa inyo. Dekalidad na cordyceps. Sana'y laging malusog kayo. Mabuti, mabuti. Napakabuti mong mag-isip. Salamat, estudyanteng Mengshi. Walang anuman. Basta masaya kayo. Oy, Bai Royao. Buti na lang dumating ka. Kami lahat ay nagbibigay ng regalo sa guro. Anong inihanda mo? Para naman makita namin. Nako, nakatakas lang ako ng basta. Nakalimutan ko yung tungkol sa regalo. Guro. Ito po ang anting-anting pangkaligtasan na inihanda ni Ruoyao para sa inyo. Bai Royao. Sa mga tiangge sa labas, marami kang makukuhang basurang bagay. Ito lang ang dala mo para ipangloloko sa guro. Totoo. Nasaan naman ang respeto mo sa guro? Sa tingin ko, wala ka talagang pakialam sa guro. Kahit maliit ang regalo, mahalaga ang pagmamahal. Ano ba alam ninyo? Nagkakamali kayong lahat. Itong anting-anting na ito ay pinabanal ni Master Baling. Talaga. Pinabanal ni Master Baling. Anong master? Ni hindi ko nga narinig yan. Umiling ng pagpapala kay Master Bailing. Una, kailangan mong magbayad, 100,000 piso na abuloy. At saka, hindi lahat ay may pagkakataong makuha ito. Kailangang may koneksyon sa Master. Ang palasong ito ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Malaki pala ang pinagmulan ng palasong ito. Sayang naman, nasira ni Yun Mengshi. Nasira mo. Ang palasong ibinigay ni Ruoyao sa guro. Paano mo ito babayaran? Ako. Hindi ko alam na ganito kamahal ito. Kahit na mahal o hindi. Hindi ito dahilan para sa iyo upang sirain ang gamit ng iba. Feng Xing. Sa lahat ng bagay, mahalaga ang pagkakataon o koneksyon. Marahil, wala akong koneksyon sa Master. Kaya hindi ko nakuha ang Master. Ang bagay na ibinigay sa akin para sa pagpapala at panalangin. Siya na, siya na. Huwag na kayong tumayo lahat. Tara na, umupo na. Sir po, nakaabala ako sa inyo. Ako ang may kasalanan. Kung ganoon, magbubukas ako ng magandang alak para humingi ng paumanhin sa lahat. Itong bote ng alak, dalhin sa private room 302. Yabot, kay Bai Ruoyao. Sabihin mo lang, may nagpadala nito sa kanya. Pagkatapos niyang buksan ang alak, sa kanya kunin ang bayad ng alak. Sige po, boss ko. Bai Ruoyao. Hindi ba't pera ang habol mo? Kaya gagawin kong, hindi ka magkakaroon ng pera habang buhay. Bai Royao. Itong alak ko, nagkakahalaga ng 30,000. Dapat ay hindi pa nakakainom ng alak na ganito kamahal, di ba? Ngayon, hayaan mong masubukan mo ito ng mabuti. Miss Hindi, ba ikaw si Miss Bai Ruoyao? Anong kailangan mo kay Miss Bai? Ang alak na ito ay mula sa isang customer espesyal na in-order para kay Miss Bai. Ngayon ito, Sino ang nagpadala ng alak? paumanhin, Miss Bai. Hindi ko alam. Magkano ang alak na ito? Ang alak na ito ay 138. 138 lang? Haha. Ang kaibigan mo, nakakahiya naman. Magpadala ng alak. Akala ko napakamahal. Yun pala, ganito lang. Tama nga, sa ganitong presyo, kaya naming magbukas ng pen pang bote. Nagkakamali kayo. Ang alak na ito ay 1.38 million. Alak, Paano ko naramdaman na masakit ang mukha ko? mga binibini ang alak sa aming restaurant. Kapag nabuksan na, hindi na pwedeng ibalik o palitan. Ang alak na ito ay hindi pa nababayaran. Tingnan ninyo kung sino ang maunang magbayad. Dahil ang alak na ito ay para sa iyo, syempre, ikaw ang magbabayad. Oy, nakita ng lahat yon kanina. Ikaw ang nagbukas ng alak na yan. Wala akong kinalaman dyan. Bai Ruyao. Ma'am, tingnan mo si Bai Ruyao. Bai Ruyao, nagpadala ng alak yung kaibigan mo. Bakit hindi pa nagbabayad? Pero kung kayang magpadala ng ganito kamahal na alak yung kaibigan mo, malamang mayaman yon. Bakit hindi mo kausapin yung kaibigan mo at sabihin mong siya na?
ang magbayad. Tama. Magkakaklase tayong lahat. Huwag mo nang pahirapan si Mengshi. Pahirapan? Dapat panagutan mo ang ginawa mo. Huwag mong gamitin ang moralidad para pilitin si Ruyaw. Miss Yun, Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, noong papasok kami kanina, hindi mo man lang ipinaliwanag ng maayos. Paano ko tatanggapin yon? Nasaan ang manager? Ipatawag mo ang manager mo. Hindi mo magawa ng maayos ang simpleng bagay. Walang kwenta ka. Wala ka bang modo? Parang asong ulol ka. Sino-sino na lang ang sinisiraan mo. Bye, Ruyaw. Akala ko ba, ikaw pala ang may pakana nito. Ikaw ang gumawa nito. Anong ginagawa mo dito? Nakalusot pa si Bai Ruyao. Hinahanap ko si Bai Ruyao. Paano niya nahanap ang lugar na ito? Baka sinusundan niya ako. Ang alak na ito. Hindi kaya? Bye, Ru Oyaw. Talagang hindi ka mapagkakatiwalaan. Siya, ikailang sugar daddy mo na ba yan? Bai Ruyao. Dapat kang bumalik sa trabaho mo. Ang sahig sa bahay ko, hindi mo pa nalilinis ng maayos. Bye, Ruyaw. Graduate ka ng kolehiyo? Pumupunta ka sa bahay ng iba para magsilbi bilang katulong? Kung malaman ito ng iba, hindi ba't katawanin tayo ng iba? Nagtatrabaho ako ng marangal. Anong nakakatawa doon? Ruyaw? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka nagiging katulong ni Mo Chen? Ay, mahaba ang kwento. Sasabihin ko na lang sa'yo sa susunod. Bye, Ruyaw. Hindi kaya, ginagamit mo lang ang pagiging katulong. Para mangakyat kay Ginoong Gu? Ikaw at si Ginoong Gu. Kung wala namang silbi ang bibig mo, hindi ako mag-aatubiling ipatahi ito. Mochen, ano ba ang nangyayari sa inyo ni Ruyaw? Kung may problema ka, ako ang bahala sa kanya. Anong karapatan mo para bahala siya? Guro. Taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Nakagambala ako sa retirement party ninyo. Iinom po ako para sa inyo. Kung iinom, si Bai Ruoyao ang dapat uminom. Siyempre, siya naman ang may gulo. Guro, paumanhin po. Ruyaw, okay ka lang? Bakit ka pa nasusuka? May problema ba sa alak? Sandali lang, kukuha ako ng tubig. Bai Ruyao. Masarap ba ang alak na 1.38 milyong piso? Hayop na lalaki. Talagang ginulo mo ako. Ang alak na ito. May chili powder ang alak na ito. Mo Chen, ang immature mo naman. Gumahan. Ngayon, quits na tayo. Mamaya, mag-ingat ka. Bilis, magmumug ka na. Mochen, anong nangyari sa inyo ni Ruyaw? Bakit mo pa siya sinadya? Ganoon ka ba ka-concern sa kanya? Mochen, magkasama kaming lumaki ni Ruyaw. Mahal ko na siya ng 10 taon. Hindi ko siya pababayaan na apihin ng iba. Kahit kapatid kita, hindi pwede. Hindi mo talaga alam kung anong klaseng tao talaga si Bai Ruoyao. Ruyaw, ayos ka lang ba? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Pwede na ba tayong umalis? Ruyaw, huwag kang sumama sa kanya. Fengsing. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Aray. Si Sir Gu ito. Sobra talagang delikado. Isang basong mainit na tubig lang naman. Hindi na makatiis sa init. Talagang hindi ako katulad mo. Parang baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Tama nga ang kasabihan. Ang mga bagay ay nagkakasama-sama. Ang mga tao ay nagkakabuklod-buklod. Anong klaseng baboy ka rin ba? Huwag kang magmadali. Inihanda ko para sa iyo isang magarbong mainit na paligo para malaman kung anong uri ka ng hayop. Kumakan. Hindi ko naman sinadyang patayin ka. Hinaluan ko ng malamig na tubig. Hinaluan ng malamig na tubig. Sa tingin ko, isang patak lang ng malamig na tubig ang hinalo mo. Hindi. Tingnan mo ang tapat kong mga mata. Paano ako magiging ganoong klaseng tao? Bastos.
Boss Gu, ang mainit na paliguan para kay Bayro Oyaw. Kailangan na ba ngayon? Sayang lang ang tubig kung siya ang gagamit. Hayaan mo na itong isang beses na to. Ang babaeng ito na si Bayro Oyaw, ano bang meron sa kanya? Paano niya napapabago ang palaging determinado at hindi nagbabago ng isip na si Boss Gu na ngayon ay nagbago ng desisyon? Ate, tingnan mo nga itong damit na to. Bagay kaya sa akin? Ikaw na Sunshine Boy, bakit ka magsusuot ng napakaseryosong damit? Ito? Mas bagay yan sa kuya mong matanda? Talaga? Eh ito naman. Ito rin ay. Ahahaha. Anong ginagawa mo kuya? Kailan pa nagsimulang bumili ng damit ang second young Master Gu? Hindi ba't custom-made lang ang sinusuot mo? Hindi naman kailangang palaging custom made. Maganda naman ang taste ni ate, kaya pinapili ko siya. Sino ang nag-utos sa'yo na bigla na lang akong magkaroon ng kapatid na babae? Kuya, kung ayaw mong tulungan kami, okay lang. Pero, bakit ka pa nakikialam? Tapos na ba ang mga gawain ngayon? Mayroon pa. Sino ang nagpahintulot sa iyo na umupo kasama namin? Paumanhin po, Sir Gu. Sa susunod, tiyak na mag-iingat ako. Kuya, sa hinaharap, magiging asawa na siya ng kapatid mo. Bakit mo siya sinisigawan ng ganyan? Paano na tayo magkakasama sa hinaharap? Pumayag na ba siya? Hindi pa naman. Pero hindi ba yan mangyayari din naman? At sa hinaharap, huwag mo na siyang tratuhin bilang katulong. Huwag kang magdrama. Hindi kayo magkakatuluyan. Ate, mayroon bang maitutulong ako? Ayos na ang amo. Ay, huwag mo na siyang intindihin. Mamaya, magiging okay na siya mag-isa. Ay, bakit mo hinuhugasan ng kamay? Ay nako, yung mga tela na ito, hindi bagay sa washing machine. Kung gayon, diretsyo na. Ipadala mo na sa dry cleaner. Bakit kailangan gamitin ng kamay? Ito ang trabaho ko. Kaya ko naman yan. Ay nako, huwag kang malungkot. Gu Shuyang. Dayaan yan. Alam mo ba? Ang yabang mo naman. Aray, huwag kang magalit. Heto, ipahid ko sa'yo. Eddie, iguguhit ko sa'yo. Isang Santa Claus. Eddie, ipapahid ko rin sa'yo. Isang beses lang. Ah, ito. Anong ginagawa ninyo? Kuya, hindi ka ba pupunta sa opisina ngayon? Wala kang pakialam. At saka, kung magpapatuloy kang tamad, at laro lang ng laro kasama ang katulong, naniniwala ka ba na ipapadala kita sa ibang bansa kina mama at papa? Siya, alam ko na. Huwag mo siyang apihin. Bayro Oyaw, pinalaan na kita. Lumayo ka sa kapatid ko. Hindi mo ba naiintindihan? Wala naman akong balak na umangat sa tulong ng kapatid mo. Kung iiwasan ko siya, parang may tinatago pa ako. Sana nga. Kapag nalaman ko na may masamang balak ka, pahihirapan kita ng husto. Baliw ka ba? Umupo ka at kumain tayo. Sir Gu, hindi pwedeng sabay kumain ang katulong at ang amo. Wala akong kinaugaliang kumain habang may nakatingin. Huwag mo akong pilitin na ulitin. Umupo ka. Bakit ganito siya katahimik?
Bakit hindi ako sanay na tahimik siya? Tapos na ako. Sir Gu, kain po kayo ng mabuti. Ang babae talaga, ang hirap-hirap. Bai Ruoyao. Bai Ruoyao, Bai Ruoyao. Salamat po, Sir Gu. Ang mga gamit ninyo sa paglilinis ay nakahanda na. Titingnan ko kung ano na ang kalagayan ng almusal. Ano ba ang nangyayari sa akin? Napagtanto ko na mas nakakatuwa pa pala kapag maingay siya at kalaban ko. Mas nakakatuwa pa pala. Magpalit ka ng damit. Samahan mo ako lumabas. Ginoong Gu, bilang isang katulong ako, hindi angkop na kasama kita sa paglabas at pagpasok upang hindi ka magkaroon ng masamang impluensya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa natatapos ang pagmamop ng sahig ngayon. Hindi maginhawang lumabas. Dapat mong malaman ang iyong katayuan. Ang ipinagagawa ko sa iyo, iyon ang dapat mong gawin. Sundin mo lang. Opo, Ginoong Gu. Hindi kaya uminom ng gamot itong tao kaninang umaga? Umupo ka sa likurang upuan. Gusto mo bang maging driver kita? Umupo ka sa harap. Ginoong Gu, ang aking katayuan, umupo sa harap, ay lalong hindi angkop. Ngayon ay talagang para akong pinapagalit? Sobra naman po, Ginoong Gu. Paano ako maglakas loob? May dalawang pagpipilian ka. Magupo ka sa harap? O kaya, tumakbo ka papuntang mall. Sigumoken na ito. Nagpasuot na sa akin ng 49 na suits, ano ba talaga ang gusto niya? Akala niya wala akong pasensya? Hindi pa pala siya sumasagot. Tingnan natin. Hanggang kailan mo kaya tinitiis to? Mahal, kumusta ang suit kong ito? Nagustuhan mo ba? Naku, dalawang lalaking napakaguwapo. Bakit sila pa ang nagkatuluyan? Gumoken. Pinaglaruan mo ako, karma mo yan? Aray, Mahal ko, kahit ano ang suot mo gusto ko. Ang damit lang ang hindi umaangkop sa'yo. Walang damit na hindi bagay sa'yo. Mahal ko. Tingnan mo ang galing niyang magsalita. Ikaw, okay lang ang alam mong sabihin. Okay lang. Sila, siguradong tunay ang pagmamahala nila. hindi kaya iba ang gusto mo? Ganito talaga dapat siya. Ang sarap nga niyang yakapin. Sige, samahan natin siya. Sanggol, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Hindi ako tumingin sa iba ngayon. Huwag kang magselos. Nakakainggit naman. Aray, Oy, Ginoo, lambingin mo naman siya. Anong nangyari?
Ang sama mo. Pinilit mo pa akong magsukat ng damit. Inaantok na ako ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Uuwi na ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Dati, iyo-iyo mo akong pinapatulog. Ngayon hindi na. May iba ka na sigurong gusto. Babaero. Biglang nagbago. May iba na talaga yan. Huwag ka nang manggulo. Masaya ba? Babae pala. Gusto ko talaga ang ganitong klasing babae. Ang galing niya. Hindi kami magkasintahan. Ibaba mo ako. Nandyan pa ang gamit ko. Huwag kang kikilos. Umuwi ka na't matulog. Binuhat na parang prinsesa. Ang lakas ng dating niya bilang nobyo. Hindi ba sinabi mo sa secretary mo na i-reserve ang buong lugar? Paano nakapasok ang ibang tao? Paano ko malalaman? Bai Ruoyao, si Gumo Chen ay kaibigan ni Feng Xing. Kung malalaman niya na magkasama kayo, talagang madidismaya siya sa'yo. Bakit ka sumunod sa loob? Hindi ba ikaw ang nagsabing pagod ka? Mabuti pa nga ang hinatid kita. Salamat na lang po. Pwede na po kayong umalis. Hindi mabuksan. Diretsuhin mo na lang na mabigat ako. Bakit pa nagpapanggap na hindi mabuksan ang pinto? Oy. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Ang pinto na ito, sira man, o kaya ay sinarado ng may susi. Tumawag ka na, para may sumaklolo sa atin. Secretary Gia, pumunta ka agad sa fitting room? Umusog ka naman ng konti. Bakit hindi ka na lang umatras ng 2 hakbang? Ganito lang kaliit ang espasyo. Saan ako aatras? Ikaw ang gustong sumunod sa loob. Ngayon, tingnan mo. Nakulong tayong 2. Hindi naman ako manghuhula. Paano ko malalaman na maipit tayo rito? Huwag mong hampasin ang ulo ko. Ang tarantado mo. Ikaw ang may kasalanan nito. Aray. Aray. Nasaktan ka? Halika, itaas mo ang ulo mo. Titingnan ko. Ang buhok ko. Huwag kang gumalaw. Ako na. Aray. Masakit. Dahan-dahan lang. Sige, dahan-dahan. Dapat ko bang buksan ang pinto? Baka masira ko ang plano ng presidente. Bakit hindi pa dumarating ang sekretarya mo? Kung hindi pa darating, papagbawalin mo siya. Ang bagal naman. Sir, hindi ko po makita. Aalis na muna ako. Hoy, Sekretarya Gia! Ang sekretarya mo, may hindi ba nauunawaan? Magbihis ka muna. Anong nangyari? Sir po, nakasara ang pinto. Siguro yung magkasintahan ng gumawa? Tingnan ang CCTV. Sir po, ngayon, tinarkilan ninyo ang buong lugar, ang CCTV, ng tindahang ito. Naka-off lahat. Nagdesisyon ng mag-isa. Tingnan ang CCTV sa labas. Tingnan kung sino-sino ang dumating. Isa-isahin ang pag-imbestiga. Opo, sir. Gagawin ko agad. Boss Gupo, may gusto akong sabihin. Gusto kong humingi ng pahintulot. Anong meron ka? Ang sinasabi mo ayaw kong pakinggan yan. Di ba ako pwedeng magkaroon ng kaibigan? Ikaw ay katulong sa bahay namin. Kung sakaling may mangyari sa'yo paglabas mo, sinong papalit sa'yo? Huwag kang mag-alala. Kapag wala ka sa tabi ko, maganda ang swerte ko. Aalis na ako, bye. Bakit nagmamadaling umalis si Bai Ruoyao? Kaya, para hanapin si Lu Fengxing? Feng Xing, Ruoyao, bakit dito mo pinili?
Ruoyaw, naalala mo pa ba ang lugar na ito? Siyempre ito ang unang beses natin na nagkakilala. Noon ikaw ay inaapi ng isang batang lalaki. Sumugod ako, at sinapak ko siya. Noon, iniisip ko, ang galing ng babaeng ito. Kung magiging kaibigan ko siya siguradong masaya. Bakit? Nagsisisi ka na ba ngayon na kaibigan kita? Hindi kailanman nagsisi. Anong ginagawa mo? Tumanda na, nagsimula ng gunitain ang nakaraan. Ruoyaw. Mahal kita. Mahal kita ng 10 taon. Pero ako'y duwag. Natatakot akong sabihin, hindi na tayo magiging magkaibigan. Kaya'y naging maingat ako, itinago ang damdaming ito. Eh ngayon, bakit mo pinili na sabihin? Saan mo nakuha ang larawang ito? Pagkatapos makita ang larawan, natakot ako. Anong kinakatakot mo? Natatakot akong mawala ka sa akin. Dahil alam ko kung gaano kagaling si Gumo Chen. Kung gusto niya lang. Walang pipili ng iba kundi siya. Magaling ka rin naman ah, Ruoyaw? Gusto mo ba? Feng Xing. Hindi ko kailanman naisip na magkakagusto ka sa akin. Hindi ko rin naisip kung paano tayo magiging magkasama. Eh ngayon, ano na ang iniisip mo? Feng Xing, hindi mo ba naiisip na kung tayo ay maging magkasintahan, ay kakaiba? Ruoyaw? Nagkagusto ka kay Gumo Chen, di ba? Araw-araw, libangan niya ang pagpapahirap sa akin. Paano ako magkakagusto sa kanya? Ruoyaw? Pwede bang pangako mo sa akin ng isang bagay? Ano? Huwag mo akong tanggihan ng diretsyo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makipagpaligsahan ng patas sa kanya. Feng Xing. Una, turing ko sa'yo ay parang kapatid o kaibigan. Paano kita ipagpapalipas-lipas? Pangalawa, hindi naman ako gusto ni Gumo Chen. Anong pagkakataon ang ibibigay ko? Diretsyo mo na ba akong tinanggihan? Feng Xing. Makakatagpo ka talaga ng mas angkop kaysa sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi ko inakala na ang mga salitang dating ginamit ko para tumanggi sa iba, ay sa sarili ko pala magagamit. Eh tayo. Pwede pa bang maging magkaibigan? Nagtatakda ka pa ng hangganan sa akin. Nakakatakot ka. Sige na, hindi na kita ihahatid. Ikaw na ang umalis. Hindi mo ba gustong mag-isa dito para umiyak ng palihim? Ganyan ka na ba kahina ang loob? Oo nga. Kailangan kong umiyak ng malakas sandali. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Kaibigan, huwag kang malungkot. Isipin mo ang mga nakaraang taon ang mga babae na tinanggihan mo. Ay, bilisan mo na ang pag-alis. Alis na ako. Paalam. Ruoyaw. Ito ang mga alaala na ibinigay mo sa akin. Paano mo ako pinapayagang bitawan? Dahil hindi ko kayang iwan ka. Kaya't susubukan kong makamtan ka. Bakit mukhang nalanta? Hindi kaya dahil sobrang yabang? Kaya kinainisan ng iba? Wala akong gana makipagbiruan sa iyo. Nalaman mo na ba kung sino ang nagkulong sa ating dalawa? Nahanap ko na. Si Yun Mengsi ang gumawa. Sergio, itong si Yun Mengshi na sinasabi mo, ang gusto niya, hindi naman ako, no? Kung hindi, bakit saan man ako pumunta palagi ko siyang nakikita? Akala mo kung sino ka? Akala mo lahat gustong-gusto ka? Tama na. Hindi naman ganun kalaki ang problema. Papagalitan ko siya. Hoy, wag! Ang bagay na ito, kami na lang niya ang mag-usap. Huwag ka nang makialam. Siya, shiw. Sa ugali mo namang yan, hindi ka talo. Pupunta na ako sa opisina. Eh di pumunta ka. Bakit mo pa sinasabi sa Ken? Hoy, tol, ano yon? Ate, naalala ko,
marunong kang magpiano, di ba? Oo, marunong. Pero matagal na akong hindi nakakapagpiano. Bakit mo biglang naitanong yan? May kailangan ka ba? Yung tindahan ng piano ng kaibigan ko, kailangan ng isang pianist mamayang gabi. Kahit na mag-interview muna siya, malaki naman ang bayad niya. Isang beses mo lang ako narinig magpiano? Tapos irerekomenda mo na ako? Hindi ka ba natatakot na sabihin ng kaibigan mo na pinapaboran mo lang ako? Tinatawag yan na pagre-rekomenda ng karapat-dapat, kahit ka mag-anak pa. Sige na ate, ipapadala ko sa'yo ang address. Magkita na lang tayo sa tindahan ng piano. Si, Bay Royao, anong ginagawa mo dito? Yun Mengsi. Gusto mo ba ako? Tapos nilagyan mo ako ng magnet? Bay Royao, may topa ka ba? Baka dahil matagal siyang nakakulong sa fitting room, kulang na sa oxygen ang utak niya. E di ipaliwanag mo nga. Bakit saan ako pumunta? Nandyan ka? Akala mo ba gusto kitang makita? Mabuti nga ayaw nating magkita pareho. Pwede na kayong umalis. Ikaw, bakit hindi ka umalis? Bakit kami ang paialisin mo? Anong balak mo? Bay Royao, gusto mo akong paunahing umalis para ikaw naman ang magpasikat at maakit ang pansin ni Master Ali, di ba? Anong pinagsasabi mo? Sasabihin ko sa'yo huwag ka nang magkunwari. Si Master Ali, hindi basta-basta nagkakagusto sa kahit sino. Payo ko sa'yo, huwag ka nang magpahiya dito. Parang magkatulad. Bay Royao. Ang tao, mahalaga ang pagkilala sa sarili. Sa pagkakaalam ko, kakakilala mo lang sa piano, di ba? Yang pangit na teknik mo sa pagtugtog, paano ka makakapagpalaban sa akin? Yung batang babae na napaka-agresibo, ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan mo? Master Ailey, Yun Mengshi, ang pangalan niya. Master Ailey. Yung paligsahan para pumili ng estudyante. Yung Yun Mengshi na ito, siya ang pinakasikat. Tara na. Yung sinasabi ko sa'yo tungkol sa senior ko, mag-ingat ka. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Alam ko na, aayusin ko muna si Master Ailey, tapos pupunta na ako. Ganito, ipakilala mo muna sa senior mo ang lugar. Oh, siya. Yun Mengshi, ang sama ng bibig mo. Noong huli, ako'y. Ate, bakit hindi mo sinabi sa akin na darating ka? Ang tagal mo bang naghintay? Shuyang, wala naman akong ginagawa. Okay lang maghintay ng kaunti. Tayo, magsisimula na ba ang interview? Bay Royao. Ginamit mo ang koneksyon ni Ginoong Gu, nakipagpalusot para makasali ng maaga sa interview. Hindi patas yan. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, kukunin ko agad ang karapatan mong sumali. Mengsi, huwag kang padala sa emosyon. Sa kanyang kakayahan, kahit sumali siya ng maaga sa paligsahan, hindi pa rin siya magtatagumpay. Huwag mong kalimutan, nandito tayo para hanapin si Guru Ailey. Tara na. Hoy, Suyang. Kanina, ano ang sinasabi nilang paligsahan? Tayo kanina, nag-uusap ng hindi nagkakaintindihan ng matagal. Si Master Ailey, ang dakilang guro sa piano, ay magdaraos ng paligsahan para pumili ng estudyante. Ngayon, pupunta si Guro Ailey sa tindahan ng piano para pumili ng gagamiting piano sa paligsahan. Ah, ganun pala. Gusto niyang maunang magpakita kay Master Ailey para mapansin. Pasensya na. Ang tagal mong hinintay, ate. Anong 88 ang tawag mo? Tawagin mo na lang na Miss Bai, ate. Oo, ito ang kaibigan kong si Lijo. Siya ang nagpapatakbo ng music store na ito ngayon. Magkaedad kami. Pwede kang tumawag ng ate? Bakit ako hindi? Hoy, maging seryoso ka naman. Kumusta po, Miss Bai? Ako si Lijo. Oy. Ate, huwag mo siyang kamayan. Marumi ang kamay niya. Mr. Lee, nagbibiro lang si Shuyang. Huwag mo nang isipin. Gets ko? Gets ko. Malinis ang kamay ng aming si Ginoong Gu. Pwedeng makipagkamay kay Miss Bai. Magkapit kamay. Hoy, ikaw, ayusin mo na ang interview. Busy si ate. Miss Bai, tingnan mo. Ano sa tingin mo sa pianong ito? Kahit ano, hindi ako mapili.
Ang lakas ng loob mo ah. Ano bang ibig mong sabihin? Siya ang senior mo. Ikaw pa ang nagpumilit na tawaging ate. Ang liit-liit na bagay na yan. Halata ba talaga? Nakasulat sa mukha mo. Kitang-kita. Nagusto ko si Bai Ruoyao. Eh, bakit parang wala lang sa kanya? Para bang kapatid lang ang tingin sa akin? Gamitin mo yung pagiging cool mo sa eskwela. Dapat. Hayaan mo muna siya ng ilang araw. Hindi naman pwedeng ikaw lang. Ikaw lang ang may gusto, di ba? Kung hahayaan ko siya ng ilang araw, baka tuluyan na akong makalimutan. Pwede bang maging praktikal ka naman? Tanungin kita, may nangyari bang progreso ngayon? Ang kailangan ninyo ngayon ay yung mga malapitang pagdampi. Kailangan niyang malaman na lalaki ka, hindi lang basta kapatid. Napakagaling ni Miss Bai sa pagtugtog. Talagang napakahusay. Salamat sa papuri. Pero, matagal na akong hindi nakaka-practice. Medyo, naninibago na ang mga daliri. Suyang, Ate. kung may gagawin ka, mauna ka na. Huwag mo na akong hintayin. Anong gagawin niya? Nabighani lang siya sa pagtugtog mo. Ginoong Lee, malalim ang samahan naming magkapatid. Matibay talaga. Hindi nakakatawa ang biro mo. Miss, bye. Sa opisina na lang tayo mag-usap. CJ, dito po. Nakita mo ba? Ang landas mo. Matagal at mahirap pa. Pag uwi, hahanap ako ng ilang mga sikreto sa panliligaw. Pag-aralan mong mabuti. Oo nga. Master Ali. Boss Gu, bakit kayo magkakasama? Kuya, bakit nandito ka? Paligsahan ni Master Ali. May sponsorship ang Gu Group. Bakit kayo nandito? Dinala ko si ate para mag-part-time. Ginoong Lee, mauna ka na sa trabaho mo. Mag-iikot muna kami. Pasensya na, binibining bay. Shuyang, ikaw na muna ang mag-asikaso. Ha? Kailangan mo pa bang sabihin yan? Sige, trabaho ka na. Aalis na ako. Verd. Oy, sandali lang. Master Ali. Kami ba ang tinatawag ninyo? Yung babaeng tumutugtog ng piano sa labas kanina. Ikaw ba yon? Opo, Master Ali. Si Binibining Bayro Oyao, nandito para mag-apply sa music store ko kasi mamayang gabi, kailangan namin ng isang pianist. Marunong pa pala siyang magpiano. Pwede bang manatili ka at makipag-usap? Siyempre naman, Yung piyesang tinugtog mo kanina, kahit may mga technical na pagkukulang. Pero sa tunog ng pagtugtog mo, ramdam ko ang init at ginhawa. Alam kong maganda ang pundasyon mo. May isa akong paligsahan. Interesado ka ba? pinuri ako ni Master Ali. Medyo nabigla ako sa tuwa. Basta't handa kang magsikap sa pagsasanay. Naniniwala akong hindi magtatagal. Magkakaroon ka na ng tagumpay. Tinatanggap mo ba ang aking imbitasyon? Mandaya kayo. Miss Yun, ang pakikinig ng patago ay hindi magandang asal. Lumabas ka nga? Hindi ako lalabas. Master Ali, ikaw ba ay pribadong kumuha na kay Bayru Oyaw bilang estudyante? Li Zhou, ang inyong music store, kahit sino na lang ba ang pinapapasok? Boss Gu, papaigtingin ko ang pamamahala mamaya. Yun Mengshi, huwag kang magsalita ng ganyan. Bayru Oyaw, huwag mo akong kausapin gamit ang tonong nagmamando. Ang tulad mong mandaraya at gumagamit ng koneksyon ay hindi karapat-dapat. Mengsi, magtanong muna tayo. Bayru Oyaw, sa ganyang kalidad ng pagtugtog mo para maging estudyante ni Master Ali, hindi ka ba nahihiya? Paano mo nagawang gamitin ang koneksyon ng pamilya Gu? Wala ka bang hiya? Tama na. Si Bai Royao. Bingi ka ba? O bobo ka? Kung bingi ka, magpagamot ka na. Kung bobo ka naman, magpabagong tao ka na. Ginoong Gu? Bakit mo ako ginaganito? Babae ako. Binibining Yun, payo ko, huwag ka nang magingay. Kung magpapatuloy ka, ikaw lang ang mapapahiya. Tama na yan.
Ano ba ang ginawa sa inyo ni Bai Ruoyao? Nagbato ba siya ng kulam? Bakit pare-pareho kayong kumakampi sa kanya? Ang ingay. Li Zhou. Paalisin mo na siya. Sandali! Yun Mengsi. Una, naparito ako para mag-audition. Pangalawa, si Master Ailey ay hindi ko guro. Inimbita lang niya ako sa paligsahang ito. At panghuli, ang pagpapaliwanag ko sa'yo ay para lang hindi madungisan. Ang pangalan ni Master Ailey. Binibining yun, ang estudyanteng katulad mo ay hindi ko gusto. Ang taong marumi ang puso, ang tunog ng piano niya, kahit magaling ang teknik, ay walang kaluluwa. Mengsi, okay ka lang ba? Bai Ruoyao, may ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, hindi kita paniniwalaan. Paano kung meron akong ebidensya? Kung may ebidensya ka, magpapa-public apology ako. Sana maging tapat at mapagkakatiwalaan ka. Ate, naalala ko. Marunong kang magpiano, di ba? Yung music store ng kaibigan ko ay kailangan ng isang pianist mamayang gabi. Kahit na mag-audition muna, malaki naman ang bayad niya. Isang beses mo lang ako narinig magpiano at irerekomenda mo na ako? Hindi ka ba natatakot na sabihin ng kaibigan mo na nepotismo ito? Hoy, buti na lang ang phone ko ay may auto-call recording feature. Kung hindi, wala na akong magagawa para magpaliwanag. Ang mapapatunayan lang nito ay ang dahilan mo sa pagpunta rito. Hindi nito maipapaliwanag ang usapin ng palakasan. At saka, ang ginagawa mo ay nakakainis para sa aming mga pianistang nag-focus lang sa pagpapaganda ng teknik. Nakakainis talaga. Yun Mengsi, huwag mong ilagay ang sarili mo sa napakataas na pedestal. Dapat manumpa ka sa langit na ang pagpunta mo rito ngayon ay para lang mag-obserba? Mengsi, kung magpapatuloy tayo ng ganito, baka wala tayong mapala. Paano kung... Kung hindi mo kayang maghintay, lumayas ka na lang. Huwag mo akong binabasa ng malamig na tubig dito. Sige, hintayin na lang kita sa labas. Walang kwenta. Hindi ko na kayang panoorin ang ganitong kalokohan. Miss Yun, kailan ako mag-aalaga ng estudyante? At saan ako mag-aalaga ng estudyante? Ay wala itong kinalaman sa sinuman. Yun Mengshi. Nakakansela na ang iyong karapatang sumali. Young Master Gu, bakit mo kinakansela ang karapatan kong sumali? Hindi ka karapat-dapat. Ang tindi talaga ni Gu Mochen. Napakabastos ng pagsasalita. Gusto ko lang ng patas at makatarungang pagtrato. Mali ba iyon? Huwag ka nang umiyak-iyak dito. Marami na kaming nakikitang tulad mo. Pareho lang ba ng patas na pagpunta mo kay Master Ailey ng maaga? Patas ba iyon? Miss, yun. Tama na yan. Kung magpapatuloy ka pa, kailangan kong kausapin si President yun ng masinsinan. Ginoong Lee, may CCTV ba ang labi sa unang palapag? Siyempre, high definition na CCTV ang lahat. At saka, may audio recording. Mabuti naman, ako at si Yun Mengshi nag-usap kami sa lobby. Kung sa internet may lumabas na paninira kay Master Ali, pwede mong ipalabas ang video. Ikinagagalak kong tumulong. Li Zhou. Wala bang gwardiya rito? Bakit hindi mo papaalisin ang mga hindi naman dapat nandito? Miss Bai, nagdesisyon ka na ba? Tinatanggap mo ba ang aking imbitasyon? Master Ali, masayang-masaya ako sa iyong imbitasyon, pero malinaw ang pagkilala ko sa sarili ko. Kaya ngayon, hindi na ako sasali. Bai Ruoyao. Kapag nalampasan mo na ang nayon, wala nang susunod na tindahan. Shuyang, kausapin mo naman siya, Gram. Sinusuportahan ko ang lahat ng desisyon ni Ate Ruoyao. May mahalagang bagay kaming gagawin. Alis na muna ako. Miss Bai, pumasa ka sa interview. Mamaya, si Shuyang na ang maghahatid sa'yo sa music room. Salamat. Sabay tayong uwi mamaya. Huwag mong isasama si Shuyang. May iba pa siyang gagawin. Ayaw ko. Shuyang, ako ang manlilibre ngayong gabi. Order ka lang ng gusto mo. Sige, pipili ako ng mabuti. Ito kasing date natin ate. Tayo lang. B. Kung hindi ako pupunta, parang ibig sabihin,
Nagtatampo ako sa pag-amin niya. Pero kung pupunta naman ako, Shuyang ha, dadalhin kita ngayong gabi sa isang restaurant na sobrang sarap. Ano sa tingin mo? Siya. Ano ba tong ginagawa ni Li Zhou? Sandali lang ate. Ruoyaw, Oy. Kuya Fengxing. Shuyang. Fengsing. Kanina, kasama ko si Shuyang. Naalala ko, kilala mo si Sir Gu, kaya siguradong kilala mo rin ang kapatid niya. Kaya isinama ko na siya. Okay lang. Kilala naman nating lahat ang isa't isa. Ate, hindi kasama to ha. Gusto ko, ikaw lang ang manlilibre sa akin. Si. Sa susunod na lang? Kayo na munang umorder. Maghuhugas lang ako ng kamay. Ah, sige. Si. Kuya Fengxing. Paano mo nakilala si Senior? Talagang may pagkakataon tayo. Magkababata kami. Mahal ko na siya sa loob ng 10 taon. Gusto mo si ate? Uwa. Kaya payo ko sa'yo, umatras ka na. Wala kang pag-asa. Kasi, hindi niya gusto ang mga bata. Dati, hindi niya gusto. Hindi ibig sabihin, hindi niya gusto. Ngayon. Tapos na ba kayong umorder? Ah, hindi pa, Senior. Ikaw na lang ang umorder, ate. Sa tingin ko, ako at si Kuya Fengxing, hindi kami magkasundo sa pagkain. Ganoon ba? Bakit sa tingin ko, magkatulad ang panlasa at pananaw ko at ng bunso, ay magkatulad? Ate, mag-order ka ng 2 mainit na tuwalya. Sige, magpupunas ka ba ng kamay? Maarte talaga ang bunso. Hindi tulad namin noong bata pa. Kapag naalala naming maghugas ng kamay bago kumain, ayos na yon. Ay nako, huwag mo nang banggitin yon. Kung ikukumpara ang panahon namin noon sa ngayon, para kaming mga batang kalye. Ang pag-order ko ng mainit na tuwalya ay para mainitan si ate. Maghapon siyang nagpiano ngayon. Kung hindi siya mainitan, masasaktan ang kanyang mga daliri. Hindi ako maarte. Itong batang to, medyo madiskarte pala. Ay, ang bait mo naman. Okay lang, ako na. Ang gwapo ng hitsura mo, kuya. At ang bait-bait pa. Marami ka sigurong naging nobya, ano? Hoy, wala pa akong naging nobya. Si Kuya Fengxing, siya ang tunay na successful at bata pa. Sabi sa akin ng kuya ko, ikaw ba ay kasal na? Pumunta pa siya sa kasal mo. Bakit hindi mo tanungin si Ruoyao tungkol dito? Siya pa nga ang nanggulo sa kasal ko. Huwag mong iligaw ang mga hindi nakakaalam. Pumunta lang ako roon para iligtas ka. Kuya Shuyang, pagsabihan mo naman kami tungkol sa buhay pag-ibig mo. Ah, hindi pa ako nagkaroon ng nobya. Maraming chismis lang ang kumakalat. Sige, hindi na kita bibiruin. Kain na tayo. Gutom na ako. Anong ginagawa mo? Shuyang, Allergic si Ruoyao sa shellfish. Mukhang hindi mo pa talaga kilala si Ruoyao, kuya. Ay, pasensya na ate. Hindi ko alam yon. okay lang. Hindi mo naman alam. Pero ngayon, naalala ko na, hindi na kita o-orderan ng shellfish sa susunod. Kuya ingat, baka mabali ang leeg mo. Sa tingin ko, mas mabuti pang umupo, mas mabuti para sa kalusugan. Sa tingin ko, Kuya Fengxing gusto niyang mabali. Pero hindi naman siguro mababali. Tapos na ako kumain. Kayo na lang ang kumain. Mauna na ako sa trabaho. Oy, ate. Ruoyao. Ay naku. Paano ko siya nakalimutan sa piano shop? Bigyan kita ng 1 minuto para magpaliwanag. Yun kasi, hindi namin sinasadya. Gutom na gutom kami. Kaya kinain muna namin. Gutom na gutom kaya hindi makapaghintay kahit 1 minuto. Hindi makapaghintay. Di ba nawala rin ng cellphone? Hindi man lang masagot ang tawag. Tumawag ka sa akin? Naubusan ng baterya at namatay.
Sir Gu, sa pagkakataong ito, ako ang may kasalanan. Basta lang mapawi ang galit mo. Gagawin ko ang lahat. Pumunta sa construction site. Magbuhat ng bricks sa loob ng isang buwan. Aray. Sir Gu, ang balat ko ay sensitibo at delikado. Hindi ba kaawa-awa ako? Tama na, huwag kang magkunwari. Bukas may kontrata akong pag-uusapan. Ikaw ang magiging kasama kong babae. Ay nako, wala akong alam. Kung pupunta ako, hindi ba ako magiging pabigat? Kailangan mo lang makipag-usap lang sa kasamang babae ng kabilang panig. Kung matutupad ang kontrata, ang bagay na ito, kalimutan na lang. Dagdagan pa ng 50,000 pesos. Kung hindi matutupad, Sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho. malapit na siguro. Magkayakap tayo. Ang labis naman yan. Kapag tumanggap ka ng bayad, gawin mo ang trabaho mo. Ang sabihin kong gawin mo, iyon ang gagawin mo. Ako ang amo rito. Wala kang karapatang tumanggi. Siya na niya. Sa panahon ngayon, ang nagbabayad ang masusunod. Ginoong Gu, ang tagal na nating hindi nagkita. Ngayong araw, maglaro tayo ng husto. Ngayong araw, ikaw ang bahala, Ginoong Zhao. Ha ha ha, mabuti, mabuti. Sino ito? Ito si. Ang nobya ko, si Bai Ruoyao. Ginoong Gu. Paano pwedeng maging nobya mo ba si Bairu Oyaw? Nasaan si Kuya Fengxing? Kuya Fengxing? Ginoong Zhao. Si Lu Fengxing ay kaibigan ko lang. Huwag kayong magkamali. Ginoong Gu, kung magkakilala naman pala sila, hayaan na lang nating mag-usap sila. Tayo, maglaro tayo. Dito ka ba para samahan siyang mag-usap? Kayong dalawa na lang ang maglaro. Dito na lang kami uupo. Tara na. Mauna ka, Ginoong Gu. Bairu Oyaw. Ang layunin nating dalawa sa pagpunta rito ay para sa kolaborasyon. Iwan muna natin ang ating personal na hidwaan sa ngayon. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Sa totoo lang, palagi kang unang nangaaway. Ikaw talaga. Ikaw, Royao. Ruoyao, nauuhaw ako. Uminom ka pa ng marami para madagdagan ng tubig sa katawan. Ginoong Zhao, ito si Bairu Oyaw. Ang galing talaga. Noong nakaraang 2 araw, kakasal lang kay Lu Fengxing. Ngayong mga araw na ito, bigla na lang nakipag-ugnayan kay Ginoong Gu. Kayo muna ang mag-usap. Pupunta muna ako sa banyo. Binibining Bai. Ang swerte naman. Ginoong Zhao, kayo po ang busy. Ako na muna ang aalis. Binibining Bai. Ang bango mo. Ginoong Zhao, mag-ingat kayo. Pasensya na, pasensya na. Wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang itanong, anong pabango ang ginagamit mo? Bibilhan ko rin si Mengshi ng isa. Ginoong Zhao, pasensya na po. May OCD ako sa kalinisan. Ayaw ko ng physical na contact sa ibang tao. Bai Ruoyao. Naku, Ginoong Zhao, pasensya na po talaga. Ano pong nangyari sa inyo? Naku, noong bata pa kasi ako, sinundan-sundan ako ng masamang tao, kaya kapag may lumalapit sa akin, nabibilisan ako ng pag-iisip. Madali akong nawawalan ng kontrol. Naku, Ginoong Zhao, huwag po kayong gumalaw. Kailangan niyo pong pisilin ng ganito para hindi madugo. Tingnan niyo po, mas maayos na ngayon, di ba? Binibining Bai. Ano bang nagawa ko sa'yo? At ginaganyan mo ako? Ano pong sinasabi ninyo, Ginoong Zhao?
Kailan ko kayo ginanyan? Hindi ba't magkaibigan tayong magkatuwang? Huwag kang magkunwari. Akala mo ba sa pagsasabi mo niyan, maniniwala akong hindi sinasadya? Ginoong Zhao, wala akong kinukuwari. Kung hindi, sa intelihensiya mo, hindi ka ba sana napagtripan ko ng husto? Pero, mas mabuti pang isipin mo ng mabuti kung paano mo ipapaliwanag ito kay Gumo Chen. Ang yabang mo talaga. Kapag may lumapit ng kaunti sa'yo, akala mo agad na lalapas-tanganin ka. Mga babaeng katulad mo, araw-araw na nagpapakita ng interes sa akin. Marami. Hindi mo mabilang. Kailangan ko pa bang sa'yo magkaroon ng masamang intensyon? Manager Zhao. Sa susunod, matuto kang maging mas matalino. Humanap ka ng lugar na walang CCTV. Kung may susunod pa, tingnan mo, papatayin kita. Si Manager Zhao, anong nangyari sa'yo? Si Manager Zhao. Anong nangyari dito? Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Naasikaso na. Kanina, nadulas ako ng hindi sinasadya. Bumangga ako sa pader. Si Manager Gu, nag-order na ako ng pagkain. Tayo na lang kumain ng simple. Gutom ka ba? Susunod ako sa plano mo. Sabay na tayo. Sakto, ako at si Ruoyaw, may mga bagay pa kaming pag-uusapan. Si Manager Zhao, tayo na. Manager Gu, kayo na po. Bakit mo pa kailangang magkunwari? Hindi naman ako. Makakaapekto sa pagpirma ninyo ng kontrata. Sana nga. Oo nga pala. Pumunta ka sa dressing room. Kunin mo ang aking jacket. Magre-retouch ako. Ginoong Zhao, malapit nang dumating si Yun Mengshi. Huwag kang mag-alala. Hindi siya babalik. Hindi mo ba sinabi na humanap ako ng lugar na walang CCTV? Bago kita puntahan? Narito na ako para tumupad sa usapan. Ginoong Zhao, kasintahan ako ni Gumo Chen. Royao, huwag mo akong takutin sa pangalan ni Ginoong Gu. Makinig ka. Sigurado akong mas magaling ako kaysa kay Ginoong Gu sa pag-aalaga sa isang babae. At magiging tapat lang ako sa'yo. Ang ibang babae, hindi ko papansinin. Hindi ka naman mas bata o mas guwapo kaysa kay Ginoong Gu? Bakit mo naiisip? Naiiwan ko siya para piliin ka? Pwede kitang gawing Mrs. Zhao. Basta sumama ka lang sa akin. Maghihiwalay agad ako sa matandang asawa ko sa bahay. Kapag ginawa mo ito, hindi ka ba natatakot na magalit si Ginoong Gu at ang inyong partnership ay posibleng masira? Anong ikinatatakot? Alam mo ba kung bakit kita pinahanap ng lugar na walang CCTV? Hinahamon mo ako? Bitawan mo ako. Tumigil ka. Talagang paparusahan kita ngayon. Gumochen. Gumochen. Royao. By Royao, anong nangyari sa'yo? Dumating ka na rin. Ginoong Gu. Anong nangyayari rito? Ginoong Gu. Napakasuway ng nobya mo. Tingnan mo, anong itsura ko ngayon dahil sa kanya? Ang mga pasa sa mukha niya. Ikaw ang may gawa? Ginoong Gu. Pinagalitan ko lang ng kaunti. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng mas mabuti para sa'yo. Ginoong Zhao. Hinawakan mo ang tao ko. Ano ang gagawin mo? Sa kita, magbibigay ako ng dagdag na 20%. 30%. Ibibigay ko ang 30% ng kita.
Dalhin ang kontrata dito sa dressing room. Kaya ko nang tumayo ng maayos. Bitawan mo na ako. Ginoong Gu, pakalma po. Pakalma. Wala akong ginawa kay Miss Bai. Siya ang nanakit sa akin. Ginoong Gu. Gumochen. Kakapirma lang natin ng kontrata. Magtutulungan pa tayo sa matagalan. Magkikita-kita pa tayo palagi. Bakit pa mag-aaway? Dahil lang sa isang babae. Ginoong Gu? Ginoong Gu, ang kontrata. Pagkakaisa. Ginoong Gu. Ito ay isang pakikipagtulungan na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Nilabag mo ang kontrata. Kailangan mong bayaran ang multa sa paglabag, Ginoong Gu. Kaya kong bayaran ang multa sa paglabag. May lakas ng loob ka bang hingin ito? Pakikipagtulungan. Hanggang dito na lang. Mula ngayon at sa hinaharap, ang mga kumpanyang nakikipagtulungan sa iyo, Gushi, hindi makikipagtulungan sa anumang paraan. Ang mga kumpanyang nakikipagtulungan sa Gushi, hindi rin makikipag-ugnayan sa ilalim ng iyong pangalan. Anumang kumpanya ay magkakaroon ng pakikipag-ugnayan. Sa pahayag ni Gumochen na ito, sino pa ang maglalakas loob? Mga has na magalit sa Gushi. Makipagtulungan sa aming kumpanya. Ito ay pagtulak sa akin sa kamatayan. Ginoong Gu, mali ako. Patawarin mo ako. Ang usapin ng paghahati sa kontrata. Maaari nating pag-usapan muli. Kahit anong porsyento ang gusto mo, ayos lang. Ituring mo itong paghingi ko ng tawad kay Miss Bai. Huwag naman. Masyadong malaki ang regalong ito. Mainit sa kamay kong tanggapin ito. Ako ang hindi marunong magsalita. Ako ang mali. Ituring mo na lang akong hangin. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako muling gagawa nito. Muling magpapaloko sa pagnanasa. Kalihim Gia, pakanin mo siya nito. Huwag. Ginoong Zhao. Siya na. Nag-utos si Ginoong Gu ng mahigpit na utos. Ang kontratang ito. Ikaw mismo ang kakain nito. O kaya, ipapasok ko ito para sa iyo. Pumili ka ng isa. Kakainin ko. Kakainin ko na ngayon. Kalihim Gia, ipagmakaawa mo ako. Naging mapang-asar lang ang kamay ko. Wala talaga akong ginawa kay Miss Bai. Secretary Gia, paalisin mo siya. Patungkol din sa kumpanya niya. Opo, Sir Gu. Gagawin ko na kaagad. Gumochen, ang galing-galing mo kanina. Lalo na yung sipa mo. Halata naman sa lahat. Alam ko na yan. Kapag hindi ka nagsasalita, nakakaengganyo ka pa rin. Patungkol din sa'yo. Gumochen. 100 bilyon ang halaga ng kontratang yon. Sinira mo lang? Paano mo i-explain sa kumpanya? Madali lang. Ang penalty. Idagdag lang natin yan sa utang mo. Ano? Huwag mo akong takutin. Kahit ibenta mo ako, hindi ko mababayaran yan. Pwede bang maging makatao ka naman? Kung ganyan ka, mawawalan ka ng kaibigan. Sagutin ko muna ang tawag. Huy, Gumochen. Secretary Gia, may nahanap ka bang balita? Boss Gu, sa isang maliit na nayon sa Rongcheng, may nakakita raw doon sa birthmark na hugis puso. Doon dati nakatira si Miss Bai. Pwede mo siyang tanungin. Baka may alam siya. Hindi pwedeng tanungin si Bai Ruoyao. Boss Gu, bakit hindi pwedeng tanungin si Miss Bai? Hindi naman kalakihan yung nayon. Malamang may alam si Miss Bai. Biglang may lumitaw na babae. Paano kung magalit si Bai Ruoyao? Boss Gu, Secretary Gia, sa mga susunod na balita tungkol sa kanya, hindi mo na kailangang i-report sa akin. Kapag nahanap mo siya, siguraduhing matugunan mo ang kanyang mga hiling.
Alam mo ba, para sa'yo, anong mga isinakripisyo ko? Mula ngayon, lumayo ka sa ibang lalaki. Akin ka lang. Kaya pala, nandito ka na pala sa tabi ko. Royaw. Ito na ang tadhana. Royaw. Mon! Anong iniisip mo dyan? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Naalala mo pa ba? Hinawakan mo ng mahigpit ang kamay ko at pinayagan mong yakapin kita habang natutulog. Imposible. Mahimbing ako matulog. Sa tingin mo ba, ginagawa kitang panakiputas? O ayaw mong umamin? Gumochen, kailangan may ebidensya ka sa sinasabi mo. Hindi ko ginawa yon. Wala akong kinalaman. Anong ginagawa mo? Tutulungan kitang maalala. Kasi naman, ayokong mapagbintangan ng walang dahilan. Huwag kang mag-asta? Kahit na ako ang unang humawak sa'yo, pwedeng-pwede mo namang itulak ako. Inamin mo na ikaw ang may gawa. Bakit mo ako hinahalikan? Gusto ko lang ipakita ang nararamdaman ko para lang malaman ko ang susunod kong gagawin. Ano ang ibig sabihin? Nang sinasabi mo? Bye, Royaw. Mahal kita. Ako. Ikaw. Totoo bang mahal mo ako? Totoo. Mahal na mahal kita. Bye, Royaw. Tungkol sa nangyari noon, humihingi ako ng paumanhin. Pero aminado ako, sa mga nakaraang araw, nahulog na ako ng lubusan sa'yo. Pwede bang maging kasintahan kita? Mahal din kita. Di ko narinig. Ulitin mo. Di naman ako basta-bastang tao. Kung hindi kita mahal, hahayaan ba kitang halikan at yakapin ako? Halika, yakapin kita. Ang ganda. Anong tinitingnan mo? Nararamdaman ko. Pakiramdam? Ikaw at ang iba. Anong pagkakaiba? Ano ng pagkakaiba? Palagi kitang gustong asarin. Makita kang magalit para lang sa akin. Makita kang ngumiti ng masaya. Kahit na, tulad nito ng tahimik, magkayakap. Kaya, mula kailan ka, nagustuhan ako? Anong nagustuhan mo sa akin? Nang mapansin kong gusto kita, nasa puso mo na ako. Ang masasabi kong sigurado ay, maliban sa iyo, walang ibang pwede. Royaw. Narinig ko. Halikan ang taong gusto mo. Tumitibok ng mabilis ang puso. Subukan natin, okay? May pagbabago ba? Nakalimutan. Makakalimutan mo rin ito? Subukan ulit. Ruoyao, may meteor shower ngayong gabi. Tayo.
Walang modo, lumabas ka. Bakit mo kinukuha ang babaeng gusto ko? Shuyang, hindi ko sinasadyang saktan ka, pero si Bai Ruoyao, kailangan kong makuha siya. Bakit? Wala kang pakialam. Ang samahan nating magkapatid? Si Bai Ruoyao ang laging. Ang babaeng hinahanap ko. Kaya, lalo na walang dahilan para iwan ko siya. Kaya nga ba kasama mo siya para magbayad ng utang na loob? Kaya kasama mo siya. Hindi. Nang mapansin kong gusto ko siya. Hindi ko na pinansin ang babaeng nagligtas sa akin, kaya ang minamahal ko, siya bilang tao. Shuyang, kahit gusto mo talaga si Bai Ruoyao o hindi, huwag mong ipaalam sa kanya. Kung hindi, malulungkot siya. Alam ko. Ako ba? Ay hindi nagkakamali ng paningin. Secretary Gia, kailangan mo ba ng salamin sa mata? Hindi na kailangan. Pero, alam mo, mula ngayon, tatawagin na nating Madam, si Miss Bai. Ano ang plano mong gawin ngayong araw? Aayusin ko ang mga bulaklak sa hardin. Tapos, maglilinis, magbabasa ng libro. Ako. Wala ako sa plano mo. Ikaw? Hindi ba't pupunta ka sa opisina? Ayaw kong pumunta. Gusto ko lang nakasama ka. Mag-leave na lang ako dahil sa sakit. Secretary Gia. Presidente Gu, may anong utos po? Sandali, Secretary Gia. Mayroon ba kayong mahalagang gagawin ngayong araw? Madam, ang presidente po ngayong araw ay may pipirmahang kontratang bilyon-bilyon. Huwag mo akong tawaging madam. Ang importante ng bagay na ito, hindi pwedeng maantala. Secretary Gia. Dodoblehan ang bonus mo sa buwang ito. Salamat po, Presidente. Salamat po, Madam. Papasok na ako sa trabaho. Mag-isa ka lang. Maging mabait ka. Hintayin mo akong umuwi, ha? Mag-ingat ka sa daan. Ingatan mo ang bukong-bukong mo. Itong babaeng ito, bakit hindi man lang ako kontakin? May paraan kaya? Para mapapunta siya rito? At Shen, tapos na ang kontrata. May problema ako. Kailangan ko ng tulong mo. Anong nangyari? Anong problema? Sa desk ko, may mga proposal at report. Dalhin mo sa akin. Hahanapin ko. Bawal ang hindi may kailangan dito. Umalis ka na. Kumusta? Kasintahan ako ni Gumo Chen. Naiwan niya sa bahay ang mga dokumento. Dinadala ko para sa kanya. Kasintahan ng Pangulo? Bago ka magmalaki, baka mapilayan ang dila mo. Napakataas ng standards ng presidente namin. Ang tulad mo, paano mo siya makakalapit? Ikaw, receptionist ng kumpanya. Oh, Kung wala lang tong karatula, akala ko, nasa mababang klaseng lugar ako. Bakit ba sa Gu Corporation napakababa ng standards sa pag-hire? ikaw! Sino ka ba? Umalis ka na rito. Nakakaharang ka sa daloy ng hangin. Kung maantala ang mga bagay ng presidente ninyo, kaya mo bang panagutan? Sasabihin ko sa'yo, huwag ka nang magpanggap. Ang pagpapanggap mong nobya ng presidente. Kung malaman niya ng presidente, malaking problema yan sa'yo. Kaya, hayaan mo ang presidente ninyo ang makipag-usap sa'yo. Ginang, narito na po kayo. Bakit hindi po kayo umakyat? Napakadasid ng receptionist ng kumpanya ninyo. Sabi niya, hindi ako empleyado ng kumpanya, kaya hindi ako pinapasok. Ginang, dito sa Goose, maaari po kayong pumunta kahit saan.
Walang sinumang makakapigil sa inyo. Pwede na ba akong umakyat ngayon? Ginang, umakyat na po muna tayo. Naiinip na po ang presidente. Bakit ang tagal mo? Ayaw mo bang makita agad ako? May nangyari, kaya naantala. Eto ang dokumentong kailangan mo. Namimiss kita. Pwede ba? Huwag kang ganyan kalambing. Nawala na yung dating mong cold CEO image. Hipan mo? Ayoko nga. Unang beses ko to pumunta sa opisina ng isang bilyonaryong CEO. Ang social talaga. Subukan mo. Uy, ano dyan? Hoy, anong ginagawa mo? Opisina to, ha? Kamusta? Yung sofa ng CEO. Comfortable ba? Mula ngayon, sabay na tayong pumasok. Wala ka namang ginagawa sa bahay. Hindi pwede. Mas maganda kapag may distansya. Ayokong magsawa ka sa akin. Kailangan nating panatilihing bago ang pakiramdam. Paano kung mamiss kita? Bigay mo yung phone mo. Heto. San? Aryi? Aray. Itong litrato na to, gagawin kong wallpaper. Kung ganito, nakakahiya kung makita ng iba. Ay, hindi pwede. Ulit! Ulit! Hindi ako nahihiyang makita nila. Gayunpaman, ang ganda-ganda ng asawa ko. Ang sweet mo namang magsalita. Kuya, aalis na ako ng bansa. Kapag may oras, magkita tayo. Umupo ka. Kayong mga lalaki, puro lalaki pala kayo dito? Hindi ba ako dapat narito? Hindi. Umupo ka. Shuyang, ito ang regalo ko para sa'yo. Salamat. Manang? Sige, maglaro muna kayo. Magre-retouch lang ako ng lipstick. Kayong dalawa? Pwede ba? Magpakatao naman kayong dalawa? Kuya, hindi mo ba kayang gawin ng mag-isa? Kailangan mo bang lagyan ng asin ang sugat namin para masaya ka? Hindi ako ganoon kababaw. Nang tumawag ka, nasa tabi ko, si Ruoyao. Tama na yan. Kalmahan ninyo. Huwag nating ipakita kay Ruoyao. Oh, nga pala. Ang pagpunta mo sa ibang bansa ay para bisitahin ang mga magulang natin. Huwag mong sabihin ang iba. Alam ko. Mohan, isa lang ang sasabihin ko. Maging mabuti ka sa kanya. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Kung ganon, ipagdiwang natin ang maayos na pag-alis ko. Bye, Royao. Oy? Mahal? Nasa labas ako, may ginagawa. Paparating na ako. Huwag kang mag-alala. Bye, Royao. Ngayon, napapalibutan ako ng mga matatabang matatandang lalaki. Lahat ito dahil sa iyo. Maghintay ka. Babayaran mo rin ito. Okay ka lang? Kaya mo pa ba? Pupunta lang ako sa CR. Hindi ako nasusuka. Mahina ang tolerance niya sa alak, pero tuloy-tuloy pa rin ang inom. Tara, tagay tayo. Ikaw kasi, nasaktan mo ng todo ang kapatid mo. Miss, may naghahanap sa'yo sa labas.
Shuyang. Shuyang. Shuyang, anong nangyari sa'yo? Shuyang. Shuyang. Shuyang, ikaw? Ate, ate, nauuhaw ako. Shuyang, na-scam tayo. Kaya mo na bang? Gu Shuyang. Kumalma ka muna. Shuyang, Ate, anong nangyari? na-scam tayo. Ngayon, hindi pa mabuksan ang pinto. Hindi tayo pwedeng magkasama sa iisang kwarto. Ikaw? Ako? Pupunta ako sa banyo. Magtago ka. Nasaan sila? Sir Gu, tagahatid lang ako ng mensahe. Wala akong alam. Wala akong ginawa. Sino ang nag-utos sa'yo na maghatid ng mensahe? Si Miss Yun Mengshi po. Madalas siyang customer dito. Kilala ko siya. Dalhin mo sa akin ang mga tao. Dito ka mag-check ng resulta. Sumama ako sa kanila para mag-check ng kwarto. Halika. Nasaan siya? Hindi ko alam. Naalala mo na ba ngayon? Talagang hindi ko alam. Wag, wag! Aray! Ang mukha ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gumochen. Huli na. Binigyan ko si Gu Shuyang ng malakas na gamot. Walang makakalaban nito. Ang babae mo? At ang kapatid mo ay nagkantutan na. Aray. Gumochen. Karapat-dapat lang sa'yo ito. Si Boss Zhao ang may kasalanan sa iyo. Pinabayaan mong mabuhay ako ng hindi tao. Hindi multo. Yun Mengshi. Sisiguraduhin kong ang huling kalahati ng buhay mo ay mas masahol pa sa kamatayan. Ruoya. Ruoya. Okay ka lang? Ruoya, nasaan si Shuyang? Nasa banyo siya. Shuyang, Shuyang. buhatin mo si Ruoya. Umuna ka. Ako ang magbuhat kay Shuyang. Ruoya, may iba ka pang nararamdaman? Si Shuyang. Si Shuyang? Okay lang si Shuyang. Nawalan lang siya ng maraming dugo. Dalhin mo ako sa kanya. Bilis. Sige, tara na. Katabi mo siya. Dahan na. Huwag ka nang umiyak. Nakita mo na siya. Hayaan mo siyang magpahinga. Bumalik na tayo. Maghanda ka ng iba pang mga bagay para sa kanya. Oh? Ayaw. Hayaan mong yakapin kita ng mahigpit. Natakot talaga ako ngayong araw. Hindi pa ako kailanman naging ganito. Naguguluhan at hindi alam ang gagawin. Okay na, okay na. Ligtas na tayong dalawa. Huwag kang lalayo sa akin kailanman, pwede ba? Hindi kita iiwan kailanman. Magkasama tayo habang buhay.
Ginoong Gu, narinig naming gumastos kayo ng 1 bilyon para bilhin ang Hayaw Star para kay Ginang Gu. Nagtataka kaming lahat? Bakit ninyo pa ito pinuputol sa hugis puso? Ruo Yao. Noong araw, 15 taon na ang nakalilipas. May isang maliit na batang lalaki na walang matuluyan. Isang pagkaing ibinigay mo ang nagligtas sa kanyang buhay. Iyon ang unang pagkakataong nakilala kita. Ang iyong pulang birthmark na hugis puso, lagi kong naaalala. Ikaw pala ang batang lalaking iyon? Uwa, hinahanap kita sa loob ng 15 taon. Wala akong naging balita. Ruo Yao. Pagkalipas ng 15 taon, muling nagtagpo tayo ng tadhana. Kaya? Dahil lang ba sa utang na loob sa pagligtas mo? Kaya, Ruo Yao. Ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi ko alam kung kailan nagsimula, ngunit ito'y lumalim ng lumalim. Mahal kita. Dahil ikaw lang ang dahilan. Pakiusap, pakasalan mo ako. Pwede ba? oo, gusto ko.